Sa bawat paaralan, may isang taong hindi gaanong napapansin. Ngunit, mahalaga sa araw-araw ng eskwelahan. Isa na rito, si Kuya Alvin. Si Kuya Alvin ay isang utility worker sa isang paaralan, isang ama at isang estudyante. Ganito kakulay ang buhay ni Kuya Alvin. Sa loob ng eskwelahan, siya ang isa sa mga tahimik na haligi. Walang kapaguran, walang reklamo. Pero sa loob ng bawat gawaing ito, may mga hamong hindi madaling lampasan. Si Alvin, paano mo nanghari ang oras mo sa trabaho, sa pag-aaral at pagiging amo? Pag nakalib na ako sa trabaho, out duty ko itong inaasikaso yung mga trabaho sa school, at saka yung pag-aaral sa modular, tsaka sa mga pamilya ko naman, attitude ko yung mga anak ko. Kaya rin ang trabaho sa school, gano'n, sinatitude ko yung mga anak ko. Ayon sa CHED, 20% ng college students sa Pilipinas ay nagtatrabaho habang nag-aaral. Pero paano kung may mas mabigat pang responsibilidad? Anong pinakamahirap sa pagiging modular student? Para sa akin, English, tsaka science, tsaka yung bawa sa mga activities, hindi ko sasagot sa iba yung face-to-face na pagkaklase sa modular. Para sa modular students, self-learning ang pangunahing sistema. Ngunit sapat ba ito para sa kanilang pangarap? Maraming working students ang hindi natatapos ang kanilang pag-aaral dahil sa bigat ng responsibilidad. Pero kay Kuya Alvin, walang atrasan. Para sa inyo po, ano po yung motivation nyo sa buhay? Gusto ko lang mayari mga sa pag-aaral at ako makapag-trabaho na yung magpubuti gano'n. Hindi hadlang ang hirap kung may dahilan kang ipaglaban ito. Kung may pagkakataon kang pumasok sa classroom, gugustuhin mo. Lalong maganda yun kasi makikita mo yung mga klase mo, mga teachers, lalo na nakakausap ito na maayos kasi sa modular. Bila ng lahat, hindi siya sumusuko. Hindi siya bayani sa kwento. Pero bayani siya sa tunay na buhay. Mas maraming tulad ni Kuya Alvin ang nangangailangan ng suporta. Maaning sa simpleng pagkilala, salamat o pagtulong. May ipakita natin ang pagpapahalaga sa kanila. So, nandito po tayo sa hallway at may mga tatanungin po tayong student na lagi nakakasalamuha si Kuya Alvin. So, ano po masasabi niyo kay Kuya Alvin? Si Kuya Alvin, hindi lang siya utility, din siya tatay, estudyante. Yung tatlong na yan, napagsasabay niya, kaya bilib ako sa kanya bilang utility kasi pag nasabay niya yung tatlong pagkuli niya para matamid niya yung pamilya. At kayo naman po. Si Kuya Alvin is araw-araw lang makikita sa hallway, laging masipag at laging makayala. Si Kuya Alvin, napakasipag at napakadeterminadong magtatrabaho dito sa Pagkalanggang. Napakabait.
Ligo, magkape at kumain ng almusal. Kaya rin nun, pagtapos sa school, mag-duty sa gate. Kaya rin mag-duty sa gate. Kaya rin mag-duty sa gate, magpipintura. Magwawalis. Magdidilig. Kaya rin po noon, pagdating po ng tanghali, yun naman po pagbukas ng gate ulit. At sa apo naman, pagpipintura ulit. Dala po, diwas-diwas yung ginagawa ko pang tapos pagbubukas ng exit gate. Tapos uwi na sa bahay. Tapos punta pang palengke, mamalengke pa po nun. Ang kwento ni Alvin Henry ng kanya. Dahil kwento ng libo-libong Pilipino, kulitin ng tipo, kabila niyo pagsuko. Ano nga ba ang mga patakaran sa edukasyon para sa mga working students? May sapat bang programa para sa kanila? Ano ang magagawa natin upang mas mapadali ang kanilang daan patungo sa tagumpay? Ang edukasyon ay para sa lahat. Panahon na para palakasin ang suporta sa mga working at modular students. Sa kabila ng lahat, isang bagay ang sigurado, hindi titigil si Kuya Alvin hanggang marating niya ang kanyang pangarap.